Um, so, una muna, pwede pa klaro po, pag sinabing inflow, ang ibig po ba sabihin nito ay yung perang pumasok sa mga account o mga account ni Sara Duterte Carpio at ni Manasseh Carpio? Tama po ba na yun ang ibig sabihin nun? Tama po. Okay. Tapos yung outflow naman, yung mga halaga na lumabas mula sa mga account ng dalawang ito. Tama po. Tama po. Okay. By account, we mean bank accounts. Tama po. Tama po. Okay. So tapos ang sinasabi nga ay may total na 4.425 million pinagsama na pumasok sa accounts ni na Sara Duterte Carpio at Manasseh Carpio mula taong 2007, tama po ba? 2007 up to 2026. 20 ito pong report is 2006 to 2025. Okay, 2006 to 2025. So mula 2006 hanggang 2025, may total na 4.425 billion na pumasok sa mga account nila. Tapos, meron namang lumabas na 1.5 billion. Tama po? Tama po. Okay. So, pero meron ding sinabi rito, undetermined inflow and outflow transactions na 791.1 million pesos. Pwede pong pakilinaw lang, what do you mean by undetermined inflow and outflow? Apo. So, nung nagsimula po ang MLC, maliit pa lang po at yung system niya para tumanggap ng report ay hindi pa nakakapag-categorize Okay. kung inflow or outflow. Ang nakikita lang ay, or natatanggap lang na report ay kung may gumalaw. So, hindi po namin ma-identify kung iyon ba ay inflow or outflow. So, hiniwalay lang po namin kaysa magulo yung figures na sigurado kami dun sa inflow at outflow. Okay, so itong 791 million na ito, pwedeng pumasok siya, pwedeng nilabas din siya. Maaring po. Apo. Okay. So kung i-menos natin yung 4.4 na pumasok, tapos yung 1.5 na lumabas, so more or less ay magkano nga po ang difference? So roughly mga 2.9? Sinusuma lang ho namin. Apo. Minus 1.5. More or less yung katugma naman po na 791,102,607.44. You mean yung difference? Apo, bali ang It's 4.4 as against outflow of 1.5. So sorry. parang hindi Opo, yata. mali po yung Opo. na-compute namin. Pasensya na po. Mga 2.9 yan. More or less 2.9 po. O sige, 2.9 million. So tama po bang sabihin na dahil mas malaki yung pumasok kaysa sa lumabas, merong at least 2.9 na nananatili pa sa account. Ganun po ba? Pwede po bang ganun ang interpretasyon? Maari po, maari din pong hindi. Kasi yung pong reports na to ay ito lang po yung Para sa humigit covered. sa 500,000. So, kung below po yun, maari pong nagtatransact sila, pero wala po. Pero maari din po na tama din po yung sabi niyo. Oo, maaring mga posibilidad lang po, theoretical lang po. Based on report, hindi ko po basta may
may 2.9 billion na difference doon sa pumasok at saka sa nilabas. Mas maraming pumasok kaysa nilabas. So posibleng may 2.9 billion pa na natitira, pero posible ring hindi kasi baka nilabas din yon, kaya lang, for example, below the 500,000 threshold. Maari po. Oo. Yun, So, theoretically. Pwede ko po For masagot example, based kung on nag-withdraw records. po ng 499,000, kasama pa po ba to sa mare-report sa inyo? Hindi po. Sa Hindi unang na. report, hindi po. Kaya lang po, Madam Chair, meron po kasi tinatawag na structuring Mhm. sa batas. So kapag po na-flag ng bangko na you're intentionally evading the Okay. reporting threshold of more than 500,000, the bank will even Oo. report all of your transactions as suspicious. Okay. So kung ibig sabihin kung may pattern ng withdrawal na 499,000, magiging suspicious na rin 'yon. Apo. Dahil parang halatado na iniiwasan yung Tama po yun. threshold. Okay. So, ngayon naman po, doon sa inyong, I think it's your intelligence report na pinresent kanina, sa page 3 po, pwede po bang ma-flash? Yung page 3? Comsec, kindly flash page 3 of the summary of transactions. Okay. Pwede po bang, in particular, ayan, yung mga transactions, ano, and then, parang meron pong text, it's point number 5. Yan ba yun? Pwede po bang mag-scroll pa? Please scroll further down. Okay, ayan po. Actually, ang gusto ko lang po malinawan ay doon sa nature of the transactions. Pwede po bang balikan yung uli at may mga gusto lang akong mailinaw tungkol doon sa nature of transactions, both yung inflow at saka outflow transactions. Madam Chair, ano po yun, sir? Anong mga tipo ng inflow transactions ang inyong na inulat batay sa inyong analysis? Alin po yung nai-report namin na inflow transactions po? Tama po. Halimbawa, ayan. Ito po. yung Okay, mga sige yan. po. Opo. So, yung nasa Okay. matrix na yan, Apo. are those inflows? outflows? magkasama po yung inflow at outflow po O diyan. sige, ipaliwanag na lang po. Ang pinakamalaki ay yung credit memo. Credit memo. Opo. Okay, tapos debit memo and then fund transfer. Okay, could you explain ano yung credit memo? At ano yan, pumasok po ba na pera yan sa account? Tama po. Yung credit Okay. memo po, may pumasok na pera sa Ano account. po ibig sabihin ng credit memo? Na may notice lang po doon sa account na nadagdagan yung account ng ganitong halaga. So ibig sabihin may nag-transfer ng fund? Opo, maaari No, but po. that's different from a fund transfer, no? Ilinawin ko rin po, yung nakalagay po kasi dito nung araw, yung nabanggit ko nga po na yung AMLC ay maliit pa rin at Okay. hindi pa ganun ka-sophisticado. Okay. Hindi pa ganun refined po yung Okay. mga category when banks would report. So ang and ganun din sa system ng AMLC nung araw. So credit memo, parang kahit na anong pumasok nung araw sa account mo, yun yung papasok na tinatrato na po yun na credit memo. Okay. So karamihan po yan, kaya medyo malaki po if you look at po yung page 4, parang early years po yan, 2016, 2006, yung sumunod lang po na page. 2006, 2007, 8, 9, at 2009, and so on. Yan, hanggang 2013. So pag sinabing credit memo doon, basta mga kahit na anong pumasok Apo, sa bank account. Opo, nung araw po kasi Oo. hindi pa po Okay. sophisticado. Okay. Tapos yung debit memo naman na 1.028 billion. Ganon din po yung explanation ko po. Karamihan din po kasi nung araw ay pag nabawas, debit memo lang yung tinatawag.
So ito naman mga bawas sa account. Apo, nabawas So ito naman yung po. lumalabas na pera. Apo, tama po. Okay. Tapos yung fund transfer, papasok o palabas o ano ba yan? Inflow po, papasok po. Inflow. Okay, mga inflow. Okay. And then yung iba are siguro mas time deposit pre-termination. So nilabas po to. Apo, palabas po yan. Okay. Miscellaneous transactions and so on. Yung iba mga purchases. Okay. Okay, thank you Madam Chair. Yun na lang muna ang clarificatory questions natin. Thank you. Next Basta is ang obserbasyon lang po, malinaw na yung mga inflow at outflow ay malinaw na malayo. In terms of yung halaga, ay malayo po dun sa declared sa statements of assets, liabilities, and net worth. No, the kaya- committee notes all the manifestations of the Honorable Tino. May For malaking the guidance of discrepancy. all the members, we still Diyos have ko, Lord. 3 resource persons. So I think we have amply raised clarificatory questions to the AMLC. So I hope the justice members will consider reserving clarificatory questions to the other resource persons. Nonetheless, we are recognizing